Kabanata 231. Sa pagbabalik, sinisiyasat ni Charlotte si Dr. Langon, allergic ba si Mr. Knox sa hipon? Not that I know of. Bakit mo tinatanong? Na-curious naman si Reyna. Walang partikular na dahilan. Naguguluhan si Charlotte. Dahil hindi naman siya allergy sa sugpo, bakit agad nagbago ang mukha niya sa pagkakaroon ng mga ito? Allergic ba siya sa akin? Kung siya nga, hindi sana siya ganoon katakaw. Sa sandaling iyon, ang isip ni Charlotte ay napuno ng mga eksena mula sa kanilang 2 araw na matinding pagnanasa, na naging sanhi na namumula ang pisngi niya. Bago niya namalayan, dumating na ang sasakyan sa bagong bahay. Gustong iakyat ni Reyna si Charlotte pero pinilit niyang umakyat mag-isa. Umalis na walang choice, umalis si Reyna kasama ang mga bodyguard. Pagdating sa bahay kasama si Fifi, natigilan si Charlotte nang buksan niya ang pinto. Ang bahay ay magulo na, ang mga pinto ng silid ay nasira lahat. Dumaan na noon si Reyna ngunit naniniwala si Charlotte na hindi niya hahanapin ang bahay. Ginawa ng magnanakaw na puwersahang pumasok. Mabilis na pumasok si Charlotte upang tingnan at napagtanto na ang mga bag ng mga bata ay sinilid. Ang ilan sa nawala ang kanilang mga damit at larawan. Dahil sa gulat, mabilis siyang bumalik sa kanyang silid upang tingnan kung nawala din ang kanyang mga dokumento at mahahalagang gamit, ngunit kung saan sila ay buo. Gayunpaman, may naiwan na tala sa drawer sa tabi ng kanyang mga dokumento. Pamilyar ang sulat kamay at ito ang nakasaad. Charlotte, tawagan mo ako. Walang pirma pero sigurado si Charlotte na si Luna iyon. Sabay tawag niya sa kanya at agad na nakakonekta. Mabilis ka. Akala ko maghihintay ka kahit ilang araw pa. Garalgal ang boses ni Luna at may bahid ng panunuya. Pumasok ka ba sa bahay ko? At kinuha mo ba ang mga damit at larawan ng mga anak ko? Tanong ni Charlotte. Tama iyan. Malamig na tawa ni Luna. Gumawa pa ako ng kopya ng video nila sa kindergarten. Ilpak sila at ipadala sila kay Zachary. Paano kung ganoon? Ano ang sinusubukan mong gawin? Akala ni Charlotte ay nabaliw na si Luna. Oo, ang pagpapadala lang sa kanya ng ilang bagay ay hindi makakabuti. Tawa ng tawa si Luna. Papunta na ang mga tauhan ko patungo sa bahay ni Mrs. Berry. Naniniwala ako na malapit na nilang makuha sa kanilang mga kamay ang iyong mga anak. Luna, sigaw ni Charlotte sa galit. Kung maglakas loob kang hawakan ang mga anak ko, hinding-hindi kita mapapatawad. Kung ayaw mong mapahamak sila, kailangan mong sundin ang bawat utos ko, malamig na utos ni Luna. Ngayon, pumunta ka kaagad sa sultry night. I'll meet you at the same private room. Luna, bago pa makapagsalita si Charlotte ay pinatay na ni Luna ang tawag. Agad na tinawagan ni Charlotte si Mrs. Berry ngunit hindi siya nakalusot. Tinawagan din niya ang ilan sa kanilang mga kapitbahay at kaibigan doon ngunit walang sumasagot. Halos mabaliw siya sa desperasyon. Higit pa rito, hindi rin siya matulungan ni Zachary. Ano ang dapat kong gawin? Sa sandaling iyon, tumunog ang kanyang telepono. Si Michael pala ang nasa linya. Mabilis na sumagot si Charlotte. Michael. Charlotte, nasaan ka? Gusto kitang makita. Michael, may kailangan ako ng tulong mo. Sige. Mabilis na ipinaliwanag ni Charlotte na ang kanyang mga anak ay nasa panganib at nakiusap sa kanya na iligtas sila. Higit pa rito, kailangan niyang tumulong na ilihim ito. Agad namang kumilos si Michael. Matapos tapusin ang tawag, nagdalawang isip si Charlotte bago nagpas siyang makipagkita kay Luna sa sultry night. Si Luna ay isang taong walang pakialam sa sinuman o sa mga kahihinatnan ng anumang ginawa niya. Sa kasalukuyan, ang kanyang mga proyekto sa pamilya Sterling ay nasuspendi habang ang kanyang relasyon kay Hector ay nasa dulo ng linya. Kinidnap din ang kanyang mga magulang. Nawala sa kanya ang lahat. Sa makatuwid, ang babala ni Zachary ay walang kahulugan sa kanya. Sa ilalim ng gayong mga kalagayan, kaya niya ang anumang bagay. Sa halip na hilahin pa ito, nagpasya si Charlotte na tapusin ito ngayon. Pagdating sa sultry night sakay ng taxi, nakita niyang siksikan ito kahit nakakabukas pa lang para sa negosyo. Napakalakas ng heavy metal music kaya nayanig ang eardrums niya. Matapos isiksik ang sarili sa crowd,
dumating siya sa kinaroroonan ng VIP private rooms. Habang siya hinahanap niya ang silid na ginamit nila ni Luna noon, may nakita siyang pamilyar na silhouette sa gitna ng dami ng tao sa kahabaan ng corridor. Zack Eri, hindi, si escort. Nakasuot siya ng isang misteryosong half-mask at nakasuot ng itim na leisure suit. Kasama ang 4 na subordinate sa likod niya, naglakad siya patungo sa kanang bahagi ng corridor. Bagamat hindi alam ang mga pangalan ng 4 na lalaki, natitiyak ni Charlotte na sila ay mga tauhan ni Zack Eri. Siya dapat si escort. Siya ay dapat. Dahil sa biglaang pagdaloy ng emosyon, gusto siyang tanungin ni Charlotte. Pero biglang may kamay na hinawakan siya sa balikat at pilit na hinila papasok sa isa sa mga kwarto. Bitawan mo ako. Pilit na pumigla si Charlotte. Sinenyasan ni Luna ang kanyang mga bodyguard na pagkatapos ay pinakawalan si Charlotte bago tumayo sa pintuan. Anong gusto mo? Malamig na tinitigan ni Charlotte si Luna. Pakawalan mo muna ang mga magulang ko. Malamang na ilang araw nang hindi nakatulog si Luna dahil mukhang mabigat ang kanyang eyebags. Parang natulala siya at sobrang pagod. Hindi ko sila kinuha. E-drop ang pagkilos. Ibinagsak ni Luna sa sahigang wine glass na hawak niya at nabasag ito. Kung hindi para sa iyo, mahuhuli pa ba sila ni Zack Eri? Dahil alam mong si Zack Eri ang kumuha sa kanila, malamig na pahayag ni Charlotte, bakit hindi mo siya tanungin sa halip na ako? Sinusubukan mo pa bang makipaglaro sa akin? Kinuha ni Luna ang phone niya at tumawag. Biglang huminto ang heavy metal music na pinapatugtog sa sultry night. Sa sumunod na sandali, narinig ang nanginginig na boses ni Ellie na sumisigaw, Robbie! Jamie, hintayin niyo ako! Ellie, bilis! Maririnig na sumisigaw si Jamie. Ellie, dahan-dahan ka baka mahulog ka. Sinundan ito ng boses ni Robbie. Nanlaki ang mata ni Charlotte sa gulat at pilit na pinipigilan siya. Anong ginagawa mo? Tumigil ka nga. Ito ay prelude lamang. Tuwang-tuwa si Luna habang winuwagayway ang kanyang phone. Gumastos ako ng 10 milyon para bayaran ang Sultry Nights DJ para i-connecta ang aking telepono sa kanilang broadcasting system. Nalaman ko na lahat pala ay ipinagbawal ni Zack Eri ang mga kumpanya ng media mula sa pag-publish ng anumang balita na may kaugnayan sa iyo. Wala akong magagawa sa iyo online, pero hindi sa tingin mo matutulungan ka ni Zack Eri dito, pwede ba? Ang Sultry Night ay may libu-libong parokyano bawat gabi. Kung nakita ng lahat ng naruroon ang balita tungkol sa iyo, hindi ba magiging exciting? Hindi mo ba iniisip? Ikaw, nanginginig sa galit si Charlotte. Marami pa akong clips. Ipinakita ni Luna kay Charlotte ang kanyang screen habang kumpiyansa siyang nag-scroll dito. Ako kahit na natagpuan ng mga video na ikaw at ang mga bata na nakikilahok sa mga aktibidad sa kindergarten. Gusto mo ba ako para laruin sila? Habang nagsasalita siya, naghanda siyang e-play ang mga video. Maghintay. Agad namang nagkompromiso si Charlotte. Turn it off. I call Zack Eri and have him release your parent. Iyan ay isang magandang babae. Lumabas si Luna sa broadcasting page at sinenyasan si Charlotte na magpatuloy. Biglang tinawagan ni Charlotte si Zack Eri. Ilagay mo sa speaker, utos ni Luna. Ginawa ni Charlotte ang sinabi sa kanya. 1 minuto lang ang nakalipas, sa isa pang private room. Nasa kalagitnaan ng diskusyon si Zack Eri nang mabigla siya sa boses ng mga bata. Pagtingin niya, siya ay tumingin sa labas ng nakapikit na mga mata na parang may nangyari sa kanya. Saan ko narinig ang mga pangalan na iyon? Ring, ring. Biglang nagring ang phone niya. Nang makita niya kung sino iyon, umalis siya sa palihim niyang bisita at sinagot ang tawag sa isang sulok. Hello, Mr. Knock, I'm begging you. Please let Uncle Simon and Aunt Amanda go. Nanginginig ang boses ni Charlotte. Alam kaagad ni Zack Eri na siya ay tinatakot. Higit pa rito, siya andito din sa Sultry Night dahil naririnig niya ang mahinang background music sa pamamagitan ng telepono. Sige, agad namang pumayag si Zack Eri sabay sinyas sa mga tauhan niya. Naintindihan naman agad ni Ben at mabilis na pinalabas ang dalawang lalaki para harapin ang sitwasyon. Sabihin mo kay Luna na sunduin sila sa Sultry Night, sagot ni Zack Eri. Ha,
Bago pa malaman ni Charlotte ang nangyayari, in-end na ni Zachary ang tawag. Nagsimulang makaramdam ng pagkabalisa si Charlotte. Alam niya ba talaga na nasa sultry night ako? Anong ibig niyang sabihin? Don't tell me dito rin nakahold ang parents ko. Puna ni Luna. Nagdadalamati si Charlotte sa kanyang puso sa ngalan ni Luna. Mas bobo ka sa akin. Hindi tama iyon. Mabilis na napagtanto ni Luna kung ano ang nangyayari. Alam ba niya na nasa sultry tayo? Sa sandaling magsalita siya, labis na kinabahan si Luna. Galit niyang utos sa mga bodyguard, bantayan mong mabuti ang pinto. Huwag papasukin ang mga tauhan ni Zachary. Bago pa siya makatapos ay bumukas na ang pinto. Sabay-sabay na tinapakan ang mga bodyguard niya sa pinto. Mahina ka, ngumisi si Ben. Galit na bumunot si Luna ng punyal at idiniin ito sa lalamunan ni Charlotte. Huwag kang lalapit, o kung lalapit ako papatayin mo siya. Hindi ito ang unang pagkakataong nangyari ito at lubos na pamilyar si Ben sa mga ganitong sitwasyon. Ang kakaiba sa pagkakataong ito ay nasa panig ni Luna si Charlotte. Inangat niya ang kanyang ulo at nag-aalalang nagsalita, Ben, gusto lang niyang iligtas ang kanyang mga magulang. Pakisabi kay Mr. Knock na palayain sila. Tama, basta palayain mo ang mga magulang ko. Hindi ko siya sasaktan. Or else, sabay tayong mamamatay. Nanginginig ang boses ni Luna at gayon din ang kamay niyang nakahawak sa punyal. Pagkatapos noon, bumulong siya sa tenga ni Charlotte. Nakaset ang phone ko sa broadcasting page. Kung hindi mo bitawan ang mga magulang ko, ipapakita ko sa mundo ang video mo at ng 3 mong bastos. Hindi mo ba siya narinig? Pakawalan mo sila, nag-aalalang utos ni Charlotte. Kailangan kong e-check kay Mr. Knock. Bago pa natapos ni Ben ang kanyang pangungusap, isang pilak na liwanag ang bumungad sa kanilang mga mata, na tumusok sa palso ni Luna. Sumisigaw sa matinding sakit, lumuhad si Luna sa sahig habang parehong nahulog ang kanyang punyal at ang kanyang telepono sa lupa. Wala na sa panganib si Charlotte ngunit sa halip na tumakas, inabot niya ang telepono ni Luna. Samantala, kinuha ni Luna ang kanyang punyal at itinutok kay Charlotte. Isang itim na figure ang sumugod na parang araw ngunit huli na ang lahat. Napasigaw si Charlotte sa sakit habang tinutusok ang kanyang balikat. Bago pa makatusok ng mas malalim ang punyal, nagawang agawin ito ni Ben. Sa sumunod na sandali ay napigilan din si Luna. Mahigpit na nakahawak sa telepono, nahulog si Charlotte sa lupa ngunit nasalo ito ng kung sinong taga roon sa likod. Ang tanga mo, nagngangalit si Zachary habang sinisigawan siya. Escort, lumingon si Charlotte para tignan siya. Matapos matigilan saglit, inabot niya ito sa mga kamay. Naisip ni Zachary na pinupuntirya niya ang kanyang maskara at inilayo ang kanyang mukha sa pamamagitan ng reflex. Gayunpaman, sa pagkakataong ito, inabot niya sa halip ang kwelyo nito. Gaya ng inaasahan, may mga marka ng ngipin sa kanyang balikat na napapalibutan ng mga pasa. Siya ang may gawa kagabi. Hindi kailanman maipaliwanag ng pagkakataon ang isang bagay na tulad nito. Labis na emosyonal si Charlotte habang nakatitig kay Zachary. Ikaw ba? Ikaw talaga? Hindi kumibo si Zachary habang karga-karga siya at naghahanda ng umalis. Dahil puno na ang kanyang mga kamay, sinamantala ni Charlotte ang pagkakataong tanggalin ang kanyang maskara. Mas lalong sumeryoso ang mukha niya sa madilim na liwanag. Nakita niyang nagsalubong ang mga kilay nito ng madiin habang ang malamig niyang titig ay may bahid ng galit. Ito ay tulad ng kanyang inaasahan. Si Escort si Zachary. At si Zachary ay si Escort. Sa wakas, nabanyag ang kanyang pagkakakilanlan. Napuno ng emosyon si Charlotte at hindi alam kung ano ang mararamdaman. Masaya ka na ba ngayon? Pinalo ni Zachary ang kanyang puwet. Zachary, bakit ka nagsinungaling sa akin? Galit na tanong ni Charlotte sa kanya. Hindi sumagot si Zachary habang binuhat siya. Bitawan mo ako, bitawan mo ako. Umungol si Luna habang nagpupumiglas. Bakit mo patuloy na pinoprotektahan si Charlotte? Inaakit ng slot na iyon ang bawat lalaking nakikita niya. 4 na taon na ang nakalipas, natulog pa siya sa isang escort at nanganak ng kanyang. Tumahimik ka, lumingon si Charlotte at sumigaw habang sinusulyapan si Luna.
Ipinapahiwatig niya sa kanya na hanggat itinatago niya ang mga bata, magsusumamo siya para sa awa ni Luna sa ngalan. Nag-aatubili, hindi na umimik si Luna. Pinaalalahanan siya ni Amanda noon na huwag niyang ilantad ng madali ang mga anak ni Charlotte. Or else, sila ay mawawala ang kanilang trump card. Gusto mo ba talagang makita ang nanay mo? Lumingon si Zachary kay Luna. Sige, sumama ka. Habang ang apoy sa loob ng ilang bar-ilas ng langis ay mabangis na nagniningas, pinaliwanagan nila ang malamig na sikretong silid. Sina Simon at Amanda ay nakakulong sa isang sulok na nalilito sa pagtulog. Samantala, si Tevin naman ay umupo sa kabilang sulok, na nakaspacing out habang nakatitig sa kisame. Siya ay tumitingin na naghihintay ng may milagrong mangyari. Nang marinig niyang bumukas ang bakal na pinto, mabilis siyang lumingon at kumaraypas ng takbo patungo dito. Ilabas mo ako! Ilabas mo ako! Nang bahagya siyang itinulak ng bodyguard ay napaluhod siya sa lupa. Matapos magutom ng isang buong araw at pahirapan sa pag-iisip, pagod na siya kaya wala na siyang natitirang enerhiya. Natural, sina Simon at Amanda ay nasa mas masamang kalagayan. Tatay, nanay, nag-aalalang tawag ni Luna, noon lamang sila nagkamalay at galit na bumangon sa sahig. Luna, sumugod si Amanda para yakapin siya. Ang parehong ina at anak na babae ay umiyak sa mga bisig ng isa't isa. Mr. Knock, bawal mo kaming ikulong dito, protesta ni Simon sa nanginginig na boses. Pakiusap, bitawan mo kami agad. Nagbabanta ka sa iba at pinilit silang magpakasal. Hindi malabag sa batas din iyon. Umupo si Zachary sa pulang sofa sa isang mapagmataas na paraan, tulad ng isang Diyos na nagmamasid sa mga tao sa kanilang buhay. Tumayo si Charlotte sa gilid habang dinidiin ang kamay sa sugat niya. Nakakunot ang kanyang kilay, at siya ang puso ay nasa kaguluhan. Sinubukan niya ang lahat para pigilan si Zachary na pumunta rito, ngunit ito ay, sa kasamaang palad, isang walang kwentang pagplano. Nang patugtugin ni Luna ang boses ng mga bata, nasa sultry night din siya at malamang narinig niya ito. Narinig na niyang minsang tumatawag si Fifi kay Ellie at natural siyang makakaugnay. Higit pa rito, paulit-ulit akong pinagbantaan ng mga white. Sa makatuwid, dapat niyang malaman na mayroong isang dahilan nito. Ang dahilan kung bakit pinigilan niya ang kanyang sarili na mag-imbestiga pa ay dahil ayaw niyang ilantad siya sa sikreto. Pero ngayong nasa harapan na niya mismo ang nangyayari, hindi na niya mapigilan ang sarili niya. Mr. Knock, hindi ko maintindihan kung ano ang napakaganda tungkol kay Charlotte para maging karapat-dapat sa ganoong proteksyon mula sa iyo. Pinagtanggol ni Amanda ang kanyang anak na babae sa likuran niya at sinabing, sinaktan niya ang aking manugang, na nilabas ang mga video. At saka, nakipagtalik siya sa lalaking ito noon. Tinuro niya si Tevin. Nagkaroon sila ng one-night stand. Sigurado akong nakita mo na ang balita mula noon. Paano mo matitiis ang isang bagay na ganoon pa rin? Tama, nagnanga ang ngipin ni Luna at iginiid, si Charlotte ay isang pamosong babae. Ano ang gagawin mo na nakikita sa kanya? Narinig mo ba sila? Sinama ng tingin ni Zachary si Charlotte. Sinisiraan kanila. Napakunot ang noo ni Charlotte at ipinagtanggol ang sarili, ilang beses ko bang kailangan ipaliwanag yun, na walang nangyari sa amin ni Hector. Wala akong magagawa kung hindi sila maniwala sa akin. Ano naman sa kanya? Itinuro ni Zachary si Tevin gamit ang kanyang mga daliri habang ang kanyang mga mata ay kumikislap sa galit. Sa sobrang takot ni Tevin ay nanginig siya ng husto. Pagbaba ng ulo, pinagmasdan niya si Zachary at may gustong sabihin pero nagpasya siyang tumanggi. Hindi mo ba alam kung anong nangyari? Bulalas ni Charlotte sa sama ng loob. Inangkin nila na ang escort na ito ay nakitulog sa kanya. Ano sa tingin mo? Hindi ako sigurado. Naningkit ang mata ni Zachary habang nakatitig kay Tevin. Siguro, natulog ka sa iba pagkatapos matulog sa akin. Ikaw, galit na galit si Charlotte kaya nagiba ang mukha niya. Natigilan si Amanda. Ano ang pinag-uusapan nila? Sa totoo lang, walang nangyari sa pagitan namin ng babaeng ito, galit na paliwanag ni Tevin. Binigay sa akin ni Miss White ang ilang pera at ipinadala ako sa hotel. Habang nagpapahinga ako after taking some pictures,
Bigla kong narinig ang putok ng baril at tumakas sa bintana dahil sa takot. Hindi pwede iyon. Paano mo kukunin ang pera at wala kang gagawin? Galit na tanong ni Luna. Ikaw ba ay nagsisinungaling dahil natatakot ka sa kamatayan? No, I'm telling the truth, nag-aalalang sagot ni Tevin. At saka, noong tumakas ako sa bintana, may nakita akong lalaki na pumapasok. Mukha siyang. Tumingin si Tevin kay Zachary at magiliw na nagpatuloy, kamukha mo siya. Pero nakamaskara siya. Ganun ba? Inilabas ni Zachary ang kanyang itim na half-mask at matikas itong isinuot. Maraming salamat sa lahat ng sumusubaybay. Please subscribe and follow my YouTube and Facebook channel, Filipino Novel. Maraming salamat po. Kabanata 235. Oh, so yun ang nangyari. Itinuro ni Tevin si Zachary na kinakabahan. So, ikaw ang natulog kasama niya 4 na taon na ang nakakaraan. Sa sandaling iyon, lahat ay natulala sina Amanda, Luna, at Simon. Habang nanlalaki ang mga mata nila sa gulat, hindi makapaniwalang tumingin sila kina Zachary at Charlotte. Ito ay isang makabagbag damdaming paghahayag sa kanila na nagmukhang tanga sa kanilang buong pamilya. Sinubukan nila ang bawat trick sa libro para saktan si Charlotte kasama na ang paglalahad ng nangyari 4 na taon na ang nakaraan. Naghanap pa sila ng lahat ng uri ng ebidensya para siraan siya. All this while, inisip nila na may trump card sila para bantaan si Charlotte. Ngunit, hindi nila inaasahan na ito ay hindi isa sa lahat. Ito ay isang card na magpapadala sa kanila sa kanilang kapahamakan. Hindi nakapagtataka sa kabila ng ginawa nilang panghihiya at siraan siya sa insidente mula sa 4 na taon noon, hindi natitinag ang paniniwala at proteksyon ni Zachary para sa kanya. Lumilitaw ngayon na siya ang tunay na salarin pagkatapos ng lahat. Isang mahabang buntong hininga ang pinakawala ni Charlotte ngayong lumabas na ang katotohanan. Sa pagpapatuloy, hindi na magagamit ng mga white ang sikretong ito para e-blackmail siya. Nay, hawak-hawak si Amanda gamit ang nanginginig niyang mga kamay, bamulong si Luna sa kanyang tainga, kung ganoon, ang 3 bastos ang. Tumahimik ka. Agad siyang sinampal ni Amanda at mahinang sumagot, ayaw mo bang umalis dito ng buhay? Tinatakpan ang kanyang mga pisngi gamit ang kanyang mga kamay, nagsimulang tumulo ang mga luha ng kahihiyan mula sa mga mata ni Luna. Sa sandaling iyon, alam niyang natalo siya ng husto. Kahit na ikaw ang nagpalipas ng gabi sa kanya 4 years ago, ang totoo nanliligaw pa rin siya sa aking manugang, hinaing ni Amanda habang pilit niyang pinipigilan ang mga luha ng buwaya na pamatak, kasama ang anak na babae at ang kanyang asawa ay labis na mapagmahal hanggang sa siya ay lumitaw. Ngayon, muntik na silang maghiwalay. Tama, dagdag kaagad ni Simon. Hindi namin alam ang totoo at naisip namin na si Tevin ang lalaki mula sa 4 na taon na ang nakakaraan. Kaya naman gusto naming pakasalan siya ni Charlotte na makakabuti para sa 2 pamilya. At saka, hindi pa namin sinasaktan si Charlotte all this while. Hindi nakaimik si Charlotte nang marinig ang kanilang mga sinabi. Sila ay lubos na walang kahihiyan kapag ginawa nila na parang mga biktima sila. Tsaka bakit nila ipinipilit na ako ang nakarelasyon ni Hector? Ni ang video o mga larawan ay hindi nagpakita sa kanyang mukha. Bakit hindi pwedeng ibang tao? Tumingin si Charlotte kay Zachary na walang planong ibunyag ang katotohanan. Pasimple niyang tinignan ang mga ito sa condescending manner na parang mga clown lang. Pinunasan ni Amanda ang kanyang mga luha at nakiusap sa nakakaawang tono, Mr. Noct, bulag kami para hindi malaman ang aming lugar, hindi namin ito naintindihan, at ginawa ang lahat ng mga kalokohang bagay na iyon. Gayunpaman, binayaran na namin ang presyo para dito. Maawa ka sa amin at palayain mo na kami. Hindi mo kailangang magmakaawa sa akin, turo ni Zachary kay Charlotte. Dapat magmakaawa ka sa kanya. Charlotte, mabilis na nilapitan siya ni Simon at nagmakaawa, kasalanan ko ang lahat. Hindi ako dapat nagkamali, at inakusahan ka. Sa ngalan ng iyong ama mangyaring maglagay ng magandang salita para sa amin at hilingin kay Mr. Noct na palayain kami. Ngumisi si Charlotte sa kanyang puso. Kung kailan lahat ng pagtrato niyo sa akin na parang dumi sa huling pagkakataon,
bakit hindi mo naaalala ang tatay ko? At gayon paman, bigla mo siyang dinala ngayon para sa iyong sariling kaginhawahan. Tama, Charlotte, I'm sorry. I beg of you, pakiusap ni Amanda. Maging si Amanda ay nagpakababo at humingi ng tawad kay Charlotte. Gayunpaman, nagpatuloy si Luna sa galit na titig kay Charlotte. Huwag kayong magmadali sa pakikipag-ayos sa inyong paglaya, putol ni Zachary sa kanila. Meron pang hindi kayo nililiwanag. Natahimik agad ang mga White bago siya tinitigan ng may takot. Sinabi ko na sa iyo ang lahat ng nalalaman ko, mahinahong sabi ni Tevin. Wala na akong sekreto. Ganun ba? Napatingin si Zachary kay Tevin na may matalim na tingin. Nakakatakot kaya napaluhod si Tevin at galit na umamin, aaminin ko na nagnakaw ako sa kanyang pitaka bago ako tumakas noong gabing iyon. Iyon lang. Hindi nakakagulat na wala akong pera para sumakay ng taxi pagkatapos kong magising, bulong ni Charlotte sa sarili. Hindi mo ba siya sinamantala kapag hindi siya nakatingin? Iniikot ni Zachary ang kanyang ultra-thin phone sa kanyang palad habang ang kanyang mga mata ay puno ng pagpatay na layunin. Hindi ko talaga ginawa, galit na paliwanag ni Tevin. Actually, I'm not even straight. Bakit gusto kong maramdaman iyon sa kanya? Ha! Nanlaki ang mga mata ni Charlotte sa gulat. Anong sinasabi mo? Ako ay isang transvestite. Napakamot ng ulo si Tevin sa hiya. Hindi ako mahilig sa babae. Muntik nang mabulunan si Charlotte sa kanyang mga salita. Tama nga ang balita ng ibalita nila na siya ay natulog sa isang transvestite na escort. Gayunpaman, walang nakakaalam na si Zachary ang pumasok at natapos ang trabaho sa kalahati. Transvestite, kahanga-hanga, bahagyang nabawasan ang pamatay na hangarin sa mga mata ni Zachary. Halos gusto niyang punatan si Tevin kanina, ngunit ngayon ay mas magiliw ang kanyang tono. Bitawan mo siya. Oo, kinaladkad ng bodyguard si Tevin palabas ng kwarto. Salamat. Labis ang pasasalamat ni Tevin. Let us go too, mabilis na pakiusap ni Amanda. Hindi mo pa sinabi sa akin ang lahat pero gusto mo nang umalis. Nagtaas ng kilay si Zachary. Kami, wala nang masasabi pa. Naguguluhan si Simon. Dahil si Zachary ang lalaking 4 na taon na ang nakakaraan, nagtaka siya kung ano pa ba iyon doon na magpaliwanag. Maliban kung, mabilis na sumagi sa isip ni Amanda na hindi alam ni Zachary ang tungkol sa 3 bata. Bakit napakalihim pa rin ni Charlotte sa kabila ng katotohanang mayaman at makapangyarihan ang kanilang ama? Maliban kung, hindi siya ang ama. Nauubos na ang pasensya ko. Tiningnan ni Zachary ang oras sa kanyang relo. I'll give you 3 minutes. Kung hindi nyo iluluwa, ikukulong ko kayong lahat. Napatingin siya kay Charlotte habang nagsasalita. Ano? Di makapaniwalang tinuro ni Charlotte ang sarili. Kabilang ako. Sa halip na sumagot ay tumango na lang si Zachary. Ikaw, halos nakalimutan ko. Tinitigan ni Zachary ang phone na hawak niya na kay Luna. Ang sikreto ay nandoon, hindi ba? Inabot nito ang mga kamay sa kanya. Ibigay mo sa akin. Hindi, walang sikreto. Napa-atres si Charlotte ng ilang hakbang. Kumunot ang noo ni Zachary. Nang kukunin na sana ng kanyang bodyguard na si Marino ang telepono mula sa kanya, sinulyapan siya ni Ben. Ngayong ibinunyag ni Zachary ang kanyang pagkakakilanlan na nagpapahiwatig na si Charlotte ay kanyang babae, walang bodyguard na maglakas loob na maglagay ng daliri sa kanya. Patay na ba kayong lahat? Sigaw ni Zachary. Agad-agad, nagmamadaling umahan si Ben at magalang na nagtanong. Miss Wynn, pakibigay ang telepono. Nagpatuloy sa pag-atres si Charlotte. Hindi nang ahas si Ben na kunin ang telepono sa pamamagitan ng puwersa. Sa halip, ipinagpatuloy niya ang pag-akit sa kanya, makikipagtulungan kayo at ibigay mo sa akin. Samantala, halos umaatres si Charlotte sa isa sa mga nasusunog na drum ng langis at 1 pulgada malayo sa pagkapaso sa sarili. Mag-ingat ka, inabot ni Ben upang hilahin siya pabalik sa pamamagitan ng reflex. Dahil sa desperasyon, inihagis ni Charlotte ang telepono sa nagniningas na apoy, na ikinagulat ng lahat. Very well, tumango si Zachary bago naghandang umalis.
I-lock mo silang lahat para magawa nilang pag-isipan ang kanilang mga pagkakamali. Oo, binigyan ni Ben si Charlotte ng nakikiramay na tingin bago pinalabas ang mga bodyguard. Hoy, huwag mo akong ikulong dito. Sasabihin ko sa iyo ang lahat. Desperado nang umalis si Luna ngunit mabilis na tinakpan ni Amanda ang kanyang bibig. Nang makaalis na ang lahat, tuluyan nang bumitaw si Amanda. Galit na sumigaw si Luna, "Ma, anong ginagawa mo? Tama, bakit mo pinigilan si Luna?" Naguguluhan si Simon. Hindi pinapansin ng mga ito, si Amanda ay pumunta sa kay Charlotte sa halip. Ang tatlong bastard, mga bata, ay hindi sila kay Mr. Knox. Kalokohan, syempre sa kanya sila, malamig na pagkumpirma ni Charlotte. Kung gayon bakit mo itinatago ang mga ito mula sa kanya? Tanong ni Amanda. Ako ang nagpalaki ng mga bata. I don't want them to be taken away. Natagpuan ni Charlotte ang isang makatwirang dahilan. Mukhang maganda ang pakikitungo niya sa akin ngayon, pero hindi nahuhulaan ang pag-ibig. Paano kung magdamdam siya sa akin balang araw at aalisin sila? May iwan akong mag-isa na wala. Ang kanyang mga salita ay tumama kay Luna na bumagsak sa lupa at ibinaon ang kanyang mukha sa luha. Kaya ganyan, pagdaing ni Simon. Bumantong hininga, si Timothy ay kinuha na sa amin ng Sterlings at matagal na siyang hindi nakikita. Mukhang malungkot, mabilis na napaisip si Amanda tungkol sa kanya at ngumisi. Sa tingin mo ba ako ay isang tanga? Sino sa tingin mo si Mr. Knox? Kung talagang gusto niyang malaman, sa tingin mo kaya mo pang itago? Ako, kalimutan mo na ito, anuman ang dahilan kung bakit kailangan mong ilihim ito ay wala sa aking negosyo, iginiit ni Amanda ng malamig. Hanggat may lalabas mo kaming ligtas dito, itikom namin ang aming mga bibig. Ang talino mo talaga, Tita Amanda. Kinikilala ni Charlotte ang mga kakayahan ni Amanda nang may buntong hininga. Napagtanto ni Amanda na kahit ibunyag nila ang pagkakaroon ng mga bata, hindi pa rin sila patatawarin ni Zachary. Ngunit, isang salita mula kay Charlotte at ang kanilang pamilya ay may iwan na mabubulok sa napakalamig na silid na walang sinumang may alam tungkol dito. Huwag kang mag-alala, ngayong babae ka na ni Zachary, sinong mangangahas na saktan ka? Assuming na si Charlotte na nag-aalangan pa rin, dagdag ni Amanda. Gusto lang naming umalis sa lugar na ito ng ligtas at wala nang iba hinihingi. You are overestimating me. Can't you see I'm locked in here together with you? Napaungol si Charlotte habang nakaupo siya sa sofa. Ang kanyang kalooban ay maaaring maging bago ng isip na kahit na ako ay hindi makuhang mabuti. Talagang pakakawalan kanya, kumpiyansa na pahayag ni Amanda. By that time, I'm sure alam mo na ang gagawin. Hindi siya pinansin ni Charlotte at sa halip ay tinitigan niya si Luna. Talaga bang nagpadala ka ng mga lalaki para dukutin ang mga bata? Ano? Nanlaki ang mga mata ni Amanda sa gulat. Luna, nagpadala ka ng mga lalaki para dukutin ang mga bata. Na may kinang sa kanyang mata, ibinaba ni Luna ang kanyang ulo sa katahimikan. Baliw ka ba? Galit na sigaw ni Amanda. Mga anak ni Zachary yan, kapag nalaman niya yun, papatayin niya tayo. Sino ang nakakaalam? Malamig na tinitigan ni Luna si Charlotte. Kung anak niya talaga sila, she would have at matagal na niyang inihayag ito. Bakit kailangan pa niyang maging malihim? Nalilito din ako. Tinanong ni Simon si Charlotte, kay Zachary ba talaga ang mga batang iyon? Hindi pinapansin ng mga ito, sabik na pinindot ni Charlotte ang kanyang telepono para tawagan si Michael at i-verify ang kaligtasan ng kanyang mga anak. Gayunpaman, walang signal dito. Ito ay isang sekretong silid kung saan naputol ang lahat ng signal. Hindi ka makakatawag dito, sabi ni Amanda at hinawakan si Charlotte. Be honest with me. Si Zachary ba ang ama? It's none of your business. Tinulak siya ni Charlotte. Dahil sa galit, nagngangalit si Amanda at pinagalitan si Luna. You stupid girl, ilang beses ko bang sabihin sa iyo na huwag kumilos ng pabigla-bigla? Bakit kailangan mong gumawa ng kalokohan kung wala akong kaalaman? Nasa dilema si Amanda. Sa isang banda, hinihiling niya na ang mga bata ay kay Zachary. Sa kabilang banda, hiniling niya na hindi nila ginawa. Kung si Zachary ang ama,
maliwanag na tutulungan nila si Charlotte na itago ang sikreto. Ngunit, kung nagawang kidnapin ng mga tauhan ni Luna ang mga bata at saktan sila sa proseso, ang kanilang buong pamilya ay matatapos na dito. Gayunpaman, kung hindi si Zachary ang ama, magkakaroon siya ng impresyon na lahat sila ay ginawang tanga siya ng sinasadya. Kapag nangyari iyon, magiging mainit din silang sabaw. Ngunit, hindi niya sila papatayin kung may dumating na pinsala sa mga bata. Sa makatuwid, ang pagpili ng mas maliit sa dalawang kasamaan, at umaasa sila na ang mga bata ay hindi kay Zachary. Samantala, sa kotse, maingat na nagtanong si Ben, ikukulong ba talaga natin si Miss Wind doon? Dahil ayaw niyang magsalita, hayaan mo na lang siyang manatili doon. Malamig ang tono ni Zachary at hindi nag-iwan ng puwang para sa negosasyon. Bakit hindi mo ako hayaang mag-imbestiga? Mungkahi ni Ben. Actually, I don't think it's going to be complicated. Madali nating malalaman. Imbes na sumagot ay lumingon si Zachary sa bintana habang iniikot ang phone niya sa palad niya, na parang may iniisip siya. Habang paulit-ulit na nagliliwanag sa kanyang mukha ang liwanag mula sa labas ng sasakyan, mahirap hulaan kung ano ang nangyayari sa pamamagitan ng kanyang isip. Nanatili si Ben sa tabi niya nang hindi nagsasalita. Pagkaraan ng mahabang sandali, sa wakas ay tumugon si Zachary, hayaan siyang magbunyag mismo. Oo naman, tumango si Ben. Hindi naniniwala si Charlotte na ikukulong siya ni Zachary ng totoo. Kumpiyansa siya na siya lang ay sinusubukang takutin siya at babalik siya para pakawalan siya sa lalong madaling panahon. Kung tutusin, nag-enjoy lang sila sa isang gabi ng pasyon noong nakaraang gabi. Gayunpaman, lumipas ang isang gabi nang walang nangyayari. Nakatulog si Charlotte na magulong-gulo. Sa wakas ay nagising siya nang hindi alam kung ilang oras na ang lumipas at gayunpaman, ito ay tahimik pa rin. Nagsimulang masira ang kalmadong kumpiyansa niya noon. Samantala, nagsimulang mawala ng kontrol si Luna sa kanyang emosyon habang umiiyak siya habang sinusumpa ang lamig ni Hector sa kanyang puso. Sa susunod na sandali, aakusahan niya si Charlotte na walang hiya at sisingilan siya. Gayunpaman, napigilan siya ni Amanda at Simon. Ginugol ni Charlotte ang susunod na araw at gabi sa ilalim ng magulong pangyayari. Dahil dito, siya ay parehong pisikal at mental na pilit dahil dito. Higit pa rito, nag-aalala siya tungkol sa kaligtasan ng mga bata. Naglalakad papunta sa bakal na pinto, nontog siya ito at sinisigaw ang pangalan ni Zachary nang walang kabuluhan. Kahit na siya ay sumigaw sa kamera sa sulok ng silid, wala ring lumapit sa kanya. At iyon ay kung paano nahirapan si Charlotte sa isa pang araw. Si Luna naman, nahimiti na siya sa sobrang hina. Si Amanda at Simon ay nabalisa at hinawakan si Charlotte, na hinimok siya na mag-isip ng solusyon. Habang hindi ginagamot ang sugat sa balikat ni Charlotte, nagsimula itong magdugo mula sa marahas nilang pagkakahawak. At pagkatapos ng 2 araw na walang pagkain at inumin, kasabay ng paulit-ulit na pangungulit ni Luna, sa wakas ay naabot na ni Charlotte ang kanyang hangganan. Bigla niyang naramdaman na nanlabo ang kanyang paningin at ang kanyang katawan na nababalot ng pawis. Bago niya namalayan ay napahiga na siya sa sofa. Sa wakas, makalipas ang kalahating oras, bumukas ang bakal na pinto. Nagkaroon ng bangungot si Charlotte. Sa loob nito, may isang leon na nakatingin sa kanya. Sinipsip nito ang katawan niya at dinilaan ang mga sugat niya na para bang kakainin siya nito. Sa panaginip, siya ay sobrang takot na hindi niya mapigilan ang panginginig. Ang takot ding iyon ay patuloy na bumabalot sa kanya hanggang sa bigla siyang nagising. Nabasang-basa ang kanyang katawan sa pawis at hindi pa rin nawawala ang panginginig. Sa ilalim ng madilim na liwanag, naramdaman niyang may nakatingin sa kanya, tulad ng leon sa kanyang panaginip. Lumingon siya ng hindi sinasadya upang tingnan, ang kanyang nakita ay nagpang-inig sa kanyang gulugad habang siya ay nagmamadaling umakyat mula sa kanyang kama. Sa wakas, gising ka na. Nakaupo si Zachary sa sofa, at matikas na hinahaplos ang baba habang sinisimulan siya. Umupo si Charlotte sabay yakap sa kanyang unan. Mabigat ang paghinga niya habang sinusubukang mag-ipon ng kanyang talino.
Pagkaraan ng ilang sandali, nakuha niyang muli ang kanyang katinoan at galit na nagtanong, "Fuck you. Bakit mo ginawa sa akin ito? Hindi ka ba nagtagal doon?" Napataas ang kilay ni Zachary. Agad na natigilan si Charlotte at hindi na naglakas loob na magbitaw ng isa pang salita. Tumayo si Zachary at dahan-daang lumapit sa kanya. Napaatras si Charlotte sa takot ngunit marahang hinawakan ni Zachary ang siko niya at hinila papalapit sa kanya. Kung wala sa sobrang pagsisikap, naramdaman niyang hinihila pasulong ang kanyang katawan. Ito ay tulad sa kanyang bangungot kung saan siya ay tinutugis ng isang halimaw at kinailangang titigan si kamatayan sa mukha nito. Parang kakainin siya nito. Masakit ba? Ang boses ni Zachary ay kasing banayad ng liwanag ng buwan habang hinahaplos niya ang kanyang sugat na nilagyan ng benda. Gayunpaman, ang kanyang mga aksyon ay naramdaman na hindi maipaliwanag na nakakatakot. Hindi sumagot si Charlotte. Ang tanging ginawa niya ay tumingin sa kanya na may komplikadong ekspresyon. Hindi niya maintindihan kung paano niya nababago ng ganoon kadali ang kanyang kalooban. Sa isang sandali, siya ay magiging madamdamin at mapagmahal. Sa ibang pagkakataon, maaari siyang maging malamig at walang awa. Alin ba ang totoong siya? Kailangan mong makinig sa akin. Ang masarap na labi ni Zachary ay dumampi sa kanyang mga pisngi at bamulong, "Ikaw ba? Alam mo bang malalaman ko ang lahat ng sekreto mo sa loob ng 10 minuto pagkatapos kong mag-utos?" Pagkatapos noon, kinurot niya ang baba gamit ang hinlalaki nito na marahang hinahaplos ang mga labi niya. "Pero, sana pipiliin mo na mismo." Napakaamo ng boses ni Zachary. Nakangiti sa kanyang mga mata, at siya ay tumingin na lubhang kaakit-akit. Saglit na natigilan si Charlotte habang natulala sa kagwapuhan nito. Parang nililigawan siya nito, imbes na utusan o takutin. Nasa bingit na si Charlotte na makulam bago siya nataranta sa bahagyang puwersang itinapat niya sa kanyang panga. Biglang nanambalik ang kanyang pakiramdam, at napagtanto niya na ang dyablo ang tumutokso sa kanya. Nagsimulang bumilis ang tibok ng puso niya na nilampasan pa nito. Subconsciously, ibinuka niya ang kanyang bibig ngunit walang lumabas. Dapat ko bang sabihin sa kanya ang tungkol sa mga bata? Dahil sa pabago-bago ng emosyon niya, ano ang magiging reaksyon niya kung malaman niyang ama siya? Nag-flash ang isip niya sa napakaraming senaryo. Paanong hindi mo malalaman ang sagot sa ganoong simpleng tanong sa matematika? Ikukulong kita sa sekretong silid na ito upang pagnilayan ang iyong sarili. Muli tayong mag-uusap pagkatapos ng 3 araw at gabi. Bakit hindi mo man lang matalo ang guro sa isang laban? Karapat-dapat ka pa bang maging anak? I'll send you sa kampo ng pagsasanay ng mga dyablo. Habang pinipigilan ang mga pag-iisip na iyon, hindi mapigilan ni Charlotte ang panginginig sa kanyang gulugod. Bigla ang katawan niya ay nabalot ng biglaang pagyelo. Si Zachary ay isang taong ikukulong ang sinuman sa isang kapritsyo, na titig sa kanila ng may masamang tingin, at tiyak na sirain ang kanyang mga kaaway. Ang isang taong tulad nito ay hindi nababagay na maging ama. Higit pa rito, maaaring may kinalaman siya sa pagkamatay ng kanyang ama. Hindi ko talaga masasabi sa kanya. Gayunpaman, kahit na hindi ko sabihin, malalaman niya ito sa lalong madaling panahon o huli. Ano ang dapat kong gawin? Hindi ko talaga alam. Nang nahihirapan na siya sa dilema niya, biglang tumunog ang phone niya dahilan para mapatingin siya sa paligid, at galit na galit. Samantala, casual na kinuha ni Zachary ang kanyang telepono mula sa ilalim ng kanyang unan. Si Michael ang tumawag. Napailing na binawi ni Charlotte ang kanyang telepono at nais itong sagutin. Ngunit nang maramdaman niya ang nagyayelo na titig ni Zachary, natigilan siya at hindi nang ahas na kunin. Gamit ang isang kamay, pinadaus-daus ni Zachary ang kanyang daliri sa telepono para sagutin at inilagay ito sa speaker. Sa kabilang banda, kinurot niya ang baba ni Charlotte at sumenyas na sumagot ito. Nang batiin ni Charlotte ang isang maingat na hello, maririnig ang galit na boses ni Michael, "Charlotte, saan ka ba? Ayos ka lang ba?" "Michael, ako, Mommy." Biglang naputol si Charlotte nang tinawag siya ng 3 bata. Agad siyang natigilan, na parang osa na tinamaan ng mga headlight. "Mommy, nasaan ka?"
Bumalik ka na agad. I miss you a lot, hoo. Nang marinig sa telepono ang malalapit na hikbi ni Ellie, natunaw ang puso ni Charlotte. Gustong sumagot ni Charlotte ngunit hindi siya naglakas loob na magbitaw ng salita. Mommy, okay ka lang ba? May masamang tao bang nang aapi sa iyo? Tutulungan kitang talunin siya, deklara ni Jamie. Ang boses ni Jamie ay parang isang matapang na maliit na mandirigma. Ang kanyang katapangan ay nagparamdam sa isa na parang kamakawi siya sa kanyang nakakuyong na kamao kay Zachary sa telepono. Nakabitin ang kanyang ulo, kinagat ni Charlotte ang kanyang ibabang labi at hindi man lang naglakas loob na huminga. Ramdam niya ang pagtitig ni Zachary sa kanya ng nakamamatay na tingin. Mommy, why don't you say something? Nakidnap ka ba? Kung oo, umungol ka na lang ng 2 beses. Ang pag-iisip ni Robbie ay mas maaga kaysa sa kanyang edad. Naramdaman ni Charlotte ang isang bukol sa kanyang lalamunan habang ang kanyang puso ay bumilis ng mabilis na sasabog na. Para naman kay Zachary, tinitigan siya nito na parang mga punyal, na dahilan para maramdaman ni Charlotte na para bang lahat ng mga punyal na ginagawang tumusok sa puso niya. Mommy, mommy, mommy. Ang mga bata ay patuloy na sumigaw sa telepono. The next moment, Mrs. Barry came on. Miss, are you okay? Miss, say something. Tinatakot mo kami. Walang lakas ng loob na magsalita si Charlotte dahil nanginginig ang kanyang buong katawan. Sa sandaling iyon, napagtanto ni Michael na may mali at bigla niyang tinapos ang tawag. Pagtingin sa lupa, hindi nang ahas si Charlotte na harapin si Zachary. Pero ramdam niya ang frosty vibe niya na naglalabas. Sobrang lamig na para bang malamig pa siya sa yelo. Kabanata 240. Tinapik ni Zachary ang mga pisngi ni Charlotte gamit ang kanyang telepono. Tanong niya, are you still hold out? Do you want to bring ang lalaki at ang 3 bata sa harap mo bago ka gustong makipag-usap? No, please don't, pakiusap ni Charlotte habang hawak niya ang kamay niya. Ang mga bata ay walang kasalanan. Huwag gawin ang anumang padalos-dalos, nakikiusap ako sa iyo. Alam niyang kapag nagalit siya sa kanya, kaya niyang gawin ang lahat. Then be honest with me. Sa'yo ba ang mga bata? Tanong ni Zachary. Ako, si Charlotte ay nataranta. Napagtantong wala na ang pusa sa bag, at wala siyang ibang pagpipilian kundi ang tumango ng maamo. Oo. Sila ba ang parehong mga bata na kumuha ng chip? Nagtaas baba si Zachary para tignan siya sa mata. Nunono, hindi nila ito ninakaw, galit na paliwanag ni Charlotte. Isang lalaking nakaitim ang naglagay ng chip sa kay Jamie na bulsa. Pagkatapos nun, kinain na ni Fifi. Hindi ko alam kung anong nangyari noon. But once I knew, I fed Fifi laxatives kaya niya ito ay itina ito. Pagkatapos noon, pinag-isipan ko ito kung paano ito ibabalik sa iyo. Lamambot na ang boses niya. Habang nagsasalita siya, na mas lalo siyang natakot. Mukha namang kakainin siya ni Zachary anytime. Ang kanyang mukha ay nakakatakot na madilim, tulad ng kalmado bago ang bagyo. Talagang hindi namin ninakaw ang chip. Ni hindi namin alam kung ano iyon. Sinusubukan pa rin ni Charlotte na magpaliwanag ng desperado. Isipin mo, kung talagang sinadya naming nakawin, bakit hindi namin ibinenta sa mga kakompetensya mo? Besides, we even tried our best para maibalik ito. Sino ang ama? Iyon lang ang tanong ni Zachary. Ang kanyang boses ay kalmado ngunit nakakapangilabot ang sabay ng lamig. Walang tigil ang pagtibok ng puso ni Charlotte habang siya ay nasa sobrang takot. Nais niyang sabihin na ito ay siya, ngunit alam niyang hindi pa niya masasabi sa kanya ang totoo. Gusto niyang iikot ang isang kasinungalingan ngunit alam niyang masama siya dito. O marahil, sa pagiging tapat sa sarili, alam niyang imposibleng hindi niya makita ang kanyang mga kasinungalingan. Magsalita ka, angal ni Zachary. Nanginginig si Charlotte habang nakatingin sa kanya ng may takot. Ako, matagal siyang nauutol. Akin sila. Kahit na sinusubukan ni Zachary ang kanyang makakaya upang itago ang kanyang emosyon, hindi na niya kinaya ang pananabik. 4 years ago, nabuntis ka, imbes na magpalaglag, nagka-triplets ka. Tama ba ako?
Ang kanyang mga mata ay kumikinang sa pag-asa, at umaasang makakakuha siya ng tiyak na sagot. Sa ngayon, nanginginig na ang mga kamay niya sa bug zone ng emosyon. Tinitigan niyang mabuti ang labi ni Charlotte, at nag-aalala na baka mawalan siya ng sagot sa kanya. Hindi, syempre hindi. Mabilis naman itong tinanggi ni Charlotte. Paano ito posible? Pakiramdam niya ay siya ang devil na may matinding mood swings, hanggang sa may dugo pa siya sa kanyang mga kamay. Ang kilalanin siya bilang ama ng mga bata ngayon ay sadyang nakakatakot para sa kanya. Hindi ako. Hinigpitan ni Zachary ang pagkakahawak sa mga pisngi ni Charlotte at nagtanong, kung gayon, sino ito? Nanginginig sa sakit si Charlotte at pilit na tinatanggal ang kamay niya. Kumatok. Kumatok. Biglang may kumatok sa pinto at pumasok si Ben para magsumbong, Mr. Knock, nahanap na tayo ng mga tauhan ng pamilyang Brown. Ang mga salitang iyon ay nagpalaki ng isang mapanganib na sitwasyon sa isang mas mapanlinlang. Samantala, nakikita ni Charlotte ang galit sa mga mata ni Zachary. Mas nilakasan niya ang pagkakahawak sa baba niya na parang siya gustong durugan ang kanyang mga buto. Masakit, mahinang daing ni Charlotte. Alam mo pa ba ang sakit? Sinamaan siya ng tingin ni Zachary. Ang tatlong bata ba ay kay Michael? Ang pamilya Brown ay palaging pinananatiling mababa ang profile. Ngayon na pinakilos na nila ang kanilang mga tauhan upang humingi ng awa para sa kanya, mahirap na hindi maniwala na nagkaroon siya ng intimate na relasyon kay Michael.